Ano kaya itong gustong palabasin ng mga taga Davao, lalo na po ni ang Duterte at Mayor Duterte, si Baste. Kasi ngayon parang gusto na nilang makipag-usap at nagtatanong pa nga kung bakit daw pinalitan yung mga pulis ng Davao ng Special Action Force or SAP Commando. Okay? At willing naman daw silang mag-alamin kung ano ito. Parang mag-usap nga. Ay, bakit ganon? So, ang aking puntingin, nararamdaman ng mga taga Davao at ng mga Duterte ang galaw ng PNP at ng national government. Kasi nung mag-declare ng war on drug, si Duterte, Mayor Duterte, ay meron kaagad 7 na casualties. So, labag yan sa policy ng national government. Dahil ang policy ng Office of the President, PNP, DILG, ay rule of law. Pag may ebidensya, kasuhan, at korte ang magparusa sa kanila. Hindi extrajudicial killing, hindi human rights violation. Kasi pag war on drugs, madalas karapatang pantao ang delikado dyan eh. Eh ngayon, parang nasyak sila. Parang gusto yata nilang, baka naman pwedeng ibalik ulit. Ay, hindi na ho pwede yan. Pwede rin naman, kaya nagdala ng SAP dyan, dahil nga ho dun sa salungat na warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy, pero wala pang nahuhuli ang Davao Police. Court order yan, galing sa RTC Davao, RTC Pasig, at saka sa Senado, walang nangyari. Kaya posible, ang lakad ng SAP, yun na rin. At saka yung political issue, alam naman natin, pag nagrarally yung mga nandyan, mga politiko, kung manlait, kung magmura sa ating Pangulo, mga below the belt, kasama yan siguro sa malamang ay minomonitor. Kaya sa tingin ko, tulad ng sinabi ko sa una kong mga vlog, ramdam at hindi pwedeng hindi maramdaman ng mga taga Davao at ng mga politiko diyan ang galaw ng national government through Special Action Force. Kasi hindi nagbibiro yan. Hindi yan pangkaraniwang itinatalaga. Pero itinalaga dyan eh. So may something. Hindi ko alam kung anong plano. Abangan na lang natin. Ano ang inyong masasabi dyan? Sunod na pag-usapan natin, June na. Sabi ni dating Senador Trillanes, itong June o July, maaaring magkaroon ng warrant of arrest ang ICC laban kay Duterte at iba pa na kinasuhan nila diyan sa International Criminal Court. Abay, malapit na yan. Anong araw ba at anong kailan? Kung kailan? Si dating Senador Trillanes may access sa ICC yun kasi kumplenan. At malalakas po ang mga testigo ron. Tulad ni Mutabato, tsaka ho si Las Cañas. Yan po yung mga nagtestigo rin yan na maraming alam sa di umano'y human rights violation. Pangalawa, parang hindi ko alam kung sinasadya o natapat lang. Ngayon hinahanap nasan ba si dating Pangulong Duterte, hindi lumalabas kahit sa mga press conference o mga rally. Parang huling rally na kanyang pinuntahan sa Dumaguete pa. Totoo bang nasa abroad, nagpapagamot o nagtatago na o ano ba? Maaring natakot na rin dun sa SAP o maaring natatakot dun sa ICC warrant. Kasi malaki ang posibilidad na magbago ang desisyon ng pamahalaan tungkol sa isyong yan. Dahil nga po sa hindi matanggap ng gobyerno at ng Office of the President ang matinding mga batiko sa kanya na personal ng mga anti-Marcos at ng Duterte at ng mga nakaraang mga dating opisyal. Kaya sumisipa na. Dahan-dahan na pong sumisipa ang gobyerno sa legal na pamamaraan kung paano panagutin sa mga batas na umiiral. Lalo na kung international court yan, wala tayong control yan. Kahit hindi tayo member, pero di umano no mangyari ang human rights violation, ay member pa tayo. Kasi 2016, 17, 18, 19, member pa tayo ng ICC. 2019 lang tayo umalis. O ay pasok. Dahil 2017, nung mag-file ang mga Pilipinong complainant before ICC dyan sa human rights violation. O, di ba? Ay, naku kaya kaabang-abang. Tingnan natin. Pag nagkatotoo, ang sinabi ni dating Senador Trillanes na lumabas ang warrant of arrest ngayong buwang ito hanggang July, ay napakataas ng kanyang kredibilidad. Tataas ulit ang kanyang pagrespeto sa kanya ng mamamayan. Pag napatunayan at nagkaroon ng warrant of arrest. Pagka hindi naman, siya naman ang masisira. Pero kung naniniwala, dahil dating sundalo yan hindi yan magsasalita ng hindi totoo. Kahit yan sinira ng nakaraang gobyerno tungkol sa West Philippines, hindi naman napatunayan. Ngayon mukhang siya nang pinapaniwalaan. Kaya kaabang-abang talaga. Inuulit ko, complainants, Trillanes before ICC, kaya meron siyang access, meron siyang karapatan at alamin kung ano ang estado ng kanyang mga kasong ipinail against Duterte and all. Ayan, okay?
Any comment, reaksyon sa mga bagay na ito, okay lang po dito sa aking mga channel, Mike Abe Opinions, at saka yung isang channel ko, MA Pinoy TV. Sunod, pag-usapan natin, nako, makumbinsi pa kaya, mapapaniwala pa kaya ni Apollo Kibuloy at ang kanyang mga abogado ang Korte Suprema matapos mag-order na ang Supreme Court na ilipat sa Maynila ang paglilitis ng kaso ng kanyang kinasasangkutan dyan sa Davao. At dito nga po sa RTC Quezon City ipinalilipat yung mga sexual abuse, child abuse, mga sexual harassment na case nakapile dyan sa RTC sa Davao City. Ito ay matapos nga po na nakumbinsi ng Department of Justice na ilipat dito, nakumbinsi ang Supreme Court na ilipat sa Manila para maging fair ang trial. Dahil natatakot doon, baka daw whitewash, kung ano-ano, alam mo na. Nagkaroon na ng president yan dahil kaya nga noong una sa prosecutor pa lang, na-dismiss na yan. Kaya nagkaroon ng petition for review sa DOJ. Doon ma-review ang kaso, may probable cause, ipinail doon sa Davao, pero nakita nilang baka nga hindi maging parehas, nilipat na lang. Yun na nga po. Magpapaldan po kasi ng motion for consideration ang kampo ni Kibuloy sa Korte Suprema para kumbinsihin ang Supreme Court na bawiin yung desisyon na ilipat sa Quezon City ang trial. Ay, mabigat na hamon yan. Paano kaya makukumbinsi? Makumbinsi kaya ng isang nagtatago sa warrant of arrest? Makumbinsi kaya ng isang nagtatago sa court order na warrant of arrest? Ang Supreme Court? Para sa inyong kaalaman, ang lahat ng korte sa Pilipinas nasa ilalim ng Supreme Court. Under na Supreme Court yan. Kung yung mga lower court, court order ng RTC Pasig, RTC Davao, hindi sinunod ni Kibuloy. Tapos ngayon nag-aapila siya sa higher court, sa Supreme Court, na balik na rin, bigyan ng consideration ng kanyang apila na sa Davao na lang ang hearing. Malabo, ano? Susuko ba ang Korte Suprema sa kanya? Paano niya kukumbinsihin ang Korte Suprema? Pero kung from day one, siya ay nagrespeto sa Korte, nag-surrender, voluntary, baka bigyan siya ng consideration, sige na nga. Pero naman ang trial, dyan na lang sa Davao, bantayan lang natin. Pwedeng ganun. Kaso hindi ka nagpakita eh. Until now. Ayaw mong harapin yung court order. Yung court order, judicial body yan. Mahalagang sundin ang rule of law. Pag hindi ka sumunod hindi ka nagpahuli, hindi ka sumurrender after warrant of arrest, ayun ang tingin ng Korte Suprema at ng mga professional na tao nakakaintindi sa rule of law ay pagsuway sa paghahanap ng hustisya. Kasi po, ako'y naniniwala, ang akusado at complainant, lahat sila ay naghahanap ng hustisya. Si Kibuloy, yan po ay hindi pa guilty yan. Inosente pa rin yan. Pero dahil nga kailangan mag-trial, dapat harapin niya dahil may warat, hindi naman niya hinaharap. Kaya nga yan ang tanong natin. Kayo ba naniniwala makukumbinsi ni Kibuloy ang Supreme Court na bawiin ang unang order na dito sa Manila ang hearing sa halip sa Davao? Any comment, reaction, welcome po sa channel na ito.